Hindi ko po ibinababa kasi kahit naman sa channel ko sinasabi ko, yung mga nabudol, okay lang yan. Welcome yan. Pasok kayo sa channel ko, etc. etc. Hindi ko po sinisisi. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. At ako rin naman ay nagkakamali. So hindi issue para sa akin, personally, yung ikaw ay nabudol. Kasi marami naman tunay na DDS na nabudol pero nagbago na ng loob eh. Kaya lang itong mga ito ay tunay na DDS dahil, halimbawa si Pastor Kibuloy, di ba? Sumuporta naman sa kabila. But never niyang tinawag na mangkanor si PRRD. Tama o tamang-tama? Tama. Diba? Swak sa ano ba nga? Diba? So sinasabi natin, ito yung mga nagkamali lang pero talagang legit. Ulitin ko, legit Duterte supporters. I raise my case. Naku, patay tayo dyan. At dahil dyan, nakipagkamustahan si Vice President Sara Duterte sa ilang mga Filipino community leaders sa Europe. Dyan sa Munich, Germany, samantalang dinepensahan naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Vice President Sara matapos minasama ng ilan ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa labas ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Labis na ikinatuwa ng Filipino community leaders ng Europe ang pagkakataon na makadaupang palad si Vice President Sara Duterte sa Munich, Germany kamakailan. Personal na inasikaso ni Vice President Sara ang mga kababayan nating dumalaw sa kanya. Pinasalamatan niya ang mga OFW sa Europa dahil sa nagpapatuloy nilang pagsuporta sa pamilya Duterte. Nagpapasalamat ako dahil hindi din kaya lahat ng ating mga local government, ng gobyerno natin. Nandiyan din kayo. You are blessed and you are sharing your blessings with our kababayans. Kahit wala namang nagsabi sa inyo na tumulong kayo sa kanila, pero nagbibigay kayo sa mga kababayan natin na naghihirap. Pinasalamatan din ni Vice President Duterte ang mga OFW sa kanilang patuloy na pagmamahal sa bayan. Tiniyak rin ng pangalawang Pangulo ang maayos na pagseserbisyo ng gobyerno sa bansa. At maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa ating bayan at sa inyong interest. Interest na maayos yung gobyerno natin at maayos yung bayan natin. Ang aming pangako lagi sa inyong mga kababayan namin ay yung aming sincero na pagservisyo sa ating bayan at bibigay lahat ng kung ano yung makakaya namin para maayos yung ating bayan. Nagmula pa ang mga Philcom leaders sa mga bansang Switzerland, Germany, Austria, Italy at France. She is really very humble, very brilliant, and very kind person. That's why we have to continue our support sa maisog sa Duterte family. Guaranteed na they have the legacy and they have the conviction and the goal to help protect the Filipinos and to uplift our country. I want na VP Sara our next president. So here in Munich, mostly maraming DDS. So isusupport natin from heart ang VP Sara kandidator coming 2028. Tuwang-tuwa kami na nagtipon-tipon ang mga maisog International Germany at dito sa Munich. At panawagan namin na sana suportahan natin si Inday Sara Duterte. Ay naku, maligaya ako at makita ko na ng personal si Ma'am Inday. Tapos at least ipakita natin ang suporta sa kanya dahil sa panahon ngayon kahit na makita natin na parang masaya siya, pero siyempre may mga naging pinagdaanan sa mga ginawa sa kanya ni BBM at saka yung mga ng admin, mga panggigipit. Ay sumusuporta kami kay Vice President Sara Duterte na para muling ibalik ang katahimikan at kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat po kami na nakasama po namin, nakadaop palad ang ating Vice Presidente dito sa Munich, Germany. Pero ang pagbiyahe ni Vice President Duterte sa Germany, minasama ng ilan, sabay pa viral ng hashtag nasaan ang pangalawang Pangulo. Nataon kasi ang pagbiyahe ni Vice President Sara sa pananalasa ng sama ng panahon kung saan pinalubog ng tubig baha
ang maraming lugar sa Metro Manila. Para sa kapatid ni Vice President Sara na si Davao City Mayor Sebastian Duterte, sinisiraan lamang nila ang pangalawang Pangulo. Pandaot man na. Natural na, balikan ka, gagawa na. Ang tanaw na to, balikan sa nato yung zona, kung sa yung giingon na ng flood control niya, o niya, ni Baharon, o niya karon wa sila mga mabasol ng lain tao, daoto na lang si Presidente. Anara na, it's just politics. Sa opinyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, asahan na raw ang mga paninira kapag ikaw ay tinuturing na isang kalaban ng gobyerno. Politika po talaga yan. Lahat talaga ngayon ang kalaban ng gobyerno, pilit na sinusupil, pilit na sinisiraan. Whether be it VP Sara, ako o kung sino man, asahan na po natin yan. Una nang ipinaliwanag ng Office of the Vice President na ang biyahe ni Vice President Sara ay aprobado at inisyuhan ng Travel Authority mula sa Office of the President noong ika-9 ng Hulyo 2024. Sa kabila ng mabatikos, nanguna naman ang OVP sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagbaha sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Yun, no? Sabi nila, nanood daw ng concert yan, ah. Oo. Ang daming fake news, no? May fake news na sa mga Dilawan. May fake news pa sa mga Pulahan. May fake news pa sa mga DDS, ah. Ano ba sinabi? Nanood daw ng Taylor Swift na concert. Wala namang concert si Taylor Swift sa Germany, di ba? Talaga? Oo, sa Bakit pagkakalam napakatanga ko. naman ng fake news nila? Hindi ha, nagtataka lang ako kasi di ba kung gagawa ka ng fake news, dapat medyo malapit-lapit. Huwag yung gagayahin si Makagago. Kilala niyo si Makagago? Oo. Oo. Kasi pag nag-fake news yun, alam mong parang tanga lang. Huwag ganun. Dapat medyo yung fake news mo malapit-lapit sa katotohanan para paniwalaan. Diba? Tama. Nadamay pa yung isang influencer, no? Sa totoo lang, ano yan itong mga propaganda ng mga, ng mga nabuhabatikos kay Inday Sara, talagang alam mong bayad di ba, alam niyo naman, naririnig niyo naman siguro, every time na merong nagsasabi sa mga live streams natin na tayo ay binabayaran, may pineplay akong audio recording na cash to cash. Oo, quincenas katapusan, unlimited contract. So, ganyan ang bayaran. Oo, kita mo, baha sa nagkakabaha rito sa Pilipinas, sa Metro Manila. Considering na 1.4 billion ang ginagastos daw natin para sa flood control projects. Mantakin mo kahit umaraw o walang ulan, tuloy-tuloy yan. Araw-araw, umulan bumagyo, may ginagasta tayo para sa flood control projects. 1.4 billion. Buti na lang, in-expose yan ni dating Senador Ping Lacson. Kung hindi, wala. Tingnan ninyo, pagkabaha, nangutang ka agad or mangungutang daw, di umano ng $500 million para lang sa mga nasalanta. Nasan na? Kalahati pa lang ng taon, nangungutang na tayo para sa mga nasalanta. Paano kung may magkaroon na naman ng isa pang dilubyo bago matapos tong taon na to o 3 pang dilubyo bago matapos tong taon na to? Di ba? So, saan natin kukunin yung pera? Kung ngayon pa lang, kalahati pa lang na taon, ubos na yung pera natin. Ano ba ginagawa nyo kasi sa pera? Ayuda kasi kayo ng ayuda Yan ang problema natin. Sipin mo, nagkabaha. Hanap sila ng hanap kay VP Sara. Patay na ba si Marcos? Tinatanong ko lang, hindi ko maintindihan itong mga iba. Bakit ba lahat ng problema ay si VP Sara ang hindi nyo mahanap yung presidente nyo? Ano ba kayo? Insecure na talaga kay VP Sara o type nyo si VP Sara? Gumaganda naman si VP Sara, no? Kaya wala sila Wala silang magawa. Kasi ang main goal talaga nila hanggang sa 2028, masira si VP Sara Duterte para manalo itong si Tamba. 'Di ba? Na presidente. Na alam natin every time na tumatakbo tong senador, kulela to Laging talunan to. Kaya nga sinubukan nila yung PI kasi talunan siya. Ngayon naman, talagang sisirain nila si VP Sara para talaga manalo siya. At tapos uubusin, ang DSWD na mga ayuda sa kanilang pagdalaw-dalaw sa mga lugar para mamigay.
Pambihira, oo. Alam mo, kung totoo itong sinasabi ni Banat Bay dahil kinokontra si BP Sara, may pangarap sa 2028, ito si Tamba. Kahit po hindi tumakbo, ako sa aking tingin dito, kahit hindi tumakbo si BP Sara, or kahit sino mang Duterte hindi tumakbo sa 2028 bilang presidente, hindi pa na. Malabo ito. Malabo pa sa pagputi ng ano to. Ng pagputi ko. Malabo pa sa pagputi ko ang ipapanalo mo, Tamba. Kaya talagang medyo delikado tayo. Magdasal tayo mga boss na hindi na muna magkaroon ng hindi na magkaroon ng mga delubyo, mga ganitong klase ng mga natural disaster. Kasi wala mukhang sa nakikita talaga natin ngayon, mukhang wala ng pera gobyerno as early as now. Ano pang gagastos din natin sa mga susunod? Mabuti nga nung Coach Oli, nung umalis tayo dito, bumabagyo. Pagdating natin sa Davao, ang init, mainit ang panahon. Maganda ang salubong sa atin ng Davao. And kwento na rin natin yung experience natin sa Davao, Coach Oli, hindi ba? Nakita natin yung mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy, and ayun nga, naipakita natin sa mga tao na wala sila doon. Ayan, at na-interview natin itong mga ito. Ayan, nakikita nyo yung nakaputi na yan na kumakaway na gano'n. Ayan, yung nakaputi na yan na batang babae. Yan yung kinaladkad ng mga pulis. At tinadyakan pa yata, sinikmuraan pa yata, mantakin mo nene. 15 anyos, yan yung kanilang binalahura. So, nandito tayo sa mga properties na talagang paborito ni Pastor Apollo Kibuloy. Glory Mountain. Glory Mountain to. Natanong nga tayo kung ano bang nakita nyo na difference between yung mga properties na pinupuntahan ninyo. Well, ang gusto kasing sabihin, ang gusto kasing i-emphasize ni Ma'am Nori sa atin is sobrang advanced nila. Kasi nakita mo, wala nga naman mga hanging na mga dangling ng mga kuryente, no? Talagang kaaya-aya sa paningin. Lahat ng kanilang mga kable nasa ilalim. Pero ako, hindi talaga yun ang na-emphasize ko Kasi para sa akin, yung aesthetics yun ang talagang nakita ko, ang tinitingnan ko talaga every time na nagpupunta ako sa Kingdom of Jesus Christ is kung yung mga tao na sumasalubong at humaharap sa atin, kasing bait pa rin sila nung unang nakita natin sila. Considering na pangatlong beses na natin, pang-apat, pang-limang beses na natin ito namimit. Itong mga ito, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Yan yung magkakapatid, kukurutan pa. Hindi pa rin nagbabago, mga bossing, yung kanilang paikitungo sa atin. Talagang grabe kung asikasuhin nila tayo, grabe kung talagang pinapakita din nila na mahal din nila yung Banateros. Considering na dati rin naman tayong naging critical sa kanila. Di ba, Coach Oli? Yung nasaktan dyan, babae, Bata, payat. Ang nanakit, maraming pulis, baka pwede natin armado. Ipakita lang kung ano ba yung sinasabi nating nanakit. Yung hinatak. Pakita lang natin. Kung meron tayong video ulit noon, yung kinakaladkad yung... Magwiwili na naman ako dito pagka hindi nyo nakipakita yan. Hindi, yung sa Glory Mountain na hinalta-haltak na... Yung audio na lang, parinig muna natin. Audio, may sinisigaw yung mga bata Pwede ba natin parinig? May sinisigaw yan. Banateros. May audio ba? Ayan, nakaputi na yan. Yung nini na yan. Sana may ipakita natin yung video na hinahablot-hablot yan nun sa may gate ng KOJC nung Day of Infamy. Nako, talagang madudurog ang puso mo. Para pagdaanan ng isang batang babae yung ganong karanasan sa buhay, nakatatak na yun sa kanyang buhay, palagay ko. Etong mga to, kahit na may mga masamang nangyari na sa kanila, talagang all out pa rin yung pag-aasikaso nila sa atin. Hindi, tsaka alam mo, ito para lang sa kaalaman ng mga iba, kasi may vlog nga ako dyan that place is kaya kinreate siya ni Pastor Kibuloy para yung mga gustong mag-reflect, 'di ba? Siyempre sa sobrang busy ng buhay natin, kaya nga kahit si MJ Mondear, 'di ba? Pumupunta siya diyan para mag-fasting. Ibig sabihin that's a place not lang para magbakasyon, para to commune with God. Yan po ang tinuturing nila, kaya nga Glory Mountain Talagang alam mo pag nandiyan ka, meron akong audio niyan na maririnig mo yung kanta na praise and worship, tapos merong mga ibon. Sobrang wow, ma-amaze ka. At makakapag-concentrate ka kasi wala ring data, walang signal.
So yun eh, karespe-respeto ika nga yung lugar. Tapos, bababuyin lang ng batas ni Marbil. Di ba? Oh, so, alam mo, ikaw talaga, Marbil, may nag-aantay sa'yo. Sino? May nag-aantay sa'yo. Nandun. Ang pangalan niya, si Lucy. Ay, Lucy? parang kilala Ano natin yan. apelido dyan? Hindi ko alam kung ano apelido. Ferdinand. Oo, Ferdinand. Oo. Hindi, baka kasi hindi mo alam. Again kami po, hindi po kami sumanib ng KOJC para sa kaalaman mo. Magkakaiba po kami ng pananampalataya. Masisira sila. Oo. At hindi po kami alam mo, isang ang gustong-gusto ko dito sa KOJC, hindi nila sinasaksak yung paniniwala nila sa tao. Sila tumutulong doon sa komunidad. Ayan. Yan. Nakita niyo yung hinablot na. Ayan. Bata yan. Hindi pa yan. Meron pa isa. Ayun pa. Ayan. Ayan. Sige. Maliit lang yan. Ayan. Bata yan. Maliit pa. 15 years old. Diyos mio. Sipin mo yan. Parang si ate, tawagin natin si ate para makita. Sinong ate? Batang-bata po yan. Maliit lang, napakaliit na bata lang yan. Actually, hindi ko nga talaga in-expect. Nung nalaman ko nga na siya yun, yung kinaladkad-kaladkad na yun, nadurog talaga puso ko. Hindi ko lang nilabas kasi syempre, minor eh. So ayaw ko as much as possible. Actually, nilabas naman nila. So ilalabas ko na yung hindi kasi in-interview ko sila. Okay? In-interview ko sila, although kasi may mga bata pa may mga mas bata pa, so hindi ko mailabas hanggang hindi ko pa na-blur yung nila. Mga mukha nila. Oo, mga mukha, hindi ko pala nakuha dito. Anyway, bata pa ho talaga yan. As in, maliit na payatot. Hindi ho siya mukhang, hindi ho siya mukhang yung mga komunista nagrarally. Hindi ganun. Ayan, bata ho yan, payat ho yan, ang liit-liit. Yung nakaputi, di ba? Oo. Kaya kasi baka akala nila matangkad kasi yung lalaking medyo maliit din eh. Hindi, maliit lang talaga yon. Ayun, isang Palit na bata. maliit lang. Ayan, yung nasa harapan na yan. Tamo neneng-neni yan. Medyo nagmamature talaga pagka sa video. Pero katulad nung lagi natin sinasabi, nakakatuwa na within a third world country, merong isang first world type na bansang kaharian. Nakakatuwa kasi yung nila, yung kanilang parang model ay magkakahiwalay talaga sila ng mga departamento na mga minamanage, and yung kanilang wealth and yung kanilang mga efforts ay napupunta sa isang sige, ano yan? Hindi, pinapakita kasi, hindi natin naturo kung sino doon. Yung babae naka-sweatshirt na puti. Okay? Yung babae naka-sweatshirt na puti, yun. Ayan, nasa 1, 2, 3 from the left. Pangatlo. Nakaputi. Okay? 15 years old lang po daw yan. Okay? So, ayan po yung kinaladkad, tinadyakan ng mga, kapulisan natin. Mga lalaking armado. Armado ho, yun ho. So, ayan ho, yan, nasa kanan. Yung pangalawa sa kanan. Yan po yan. Di ba? Yan ho ba ang batas ngayon sa Pilipinas? Naku naman. Panawagan, Senator Montiveros. Sinapak pa niya, nakita niyo? Kaya nga loko-loko, Takin mo. Amunin mo kaya ng ng daganan? Wrestling. Etong mga alam mo, para kayong mga walang anak sa totoo lang kayong mga kapulisan. Alam nyo naman na babae yan eh. Kailangan wala namang At saka baka akala ninyo lumusob sila. Hindi. Yan po yung nakita natin yan. Yung sinira nilang gate ng Glory Mountain. Hinatak yan from the loob. Galing po sa loob yung bata, hinaharangan nila yung mga kasi tandaan natin, bakit nila hinaharangan? Bahay nila yan eh. Una, walang warrant na dala dyan. Okay? So, hindi sila pinakitaan ng warrant. Pumasok lang sila. Nagpipilit silang pumasok. So, natural lang na reaction ng mga tao. Sandali, harangan namin. Ito nga sinabi ko kung napapasok yan, pwedeng magtanim ng baril yan dyan sa loob dahil ang lawak niyan. Sobrang lawak. Mountain ho yan. Buong mountain yan. Isipin mo, isa lang ang umalis dyan, lumusob yung iba, isa lang umalis dyan, tapos magtanim lang siya. Mag-iwan lang. Katulad ng ginawa nila kay Tebes. Yari na ho. Kaya nga buti, hindi sila pinapasok. Ang ginawa nitong mga lintik na mga pulis na to, hinatak nila yung babaeng bata mula sa loob, papalabas. Baka akala kasi ng iba, lumusob yung bata. Hindi. Nagkaharang lang yung mga bata dyan, dito. Bakit mga bata?
Kasi marami pong bata dyan sa loob. Baka akala nyo iba na hinarang yung bata. Hindi. Napakarami ho dyan, mga bata. Community po yan. Oo. May mga mas maliliit pa dyan. Oo. Ba't kailangan kaya nila kailangan gawin yun? Unnecessary use of force po yun. Bata naman, pwede mo, sige, dito ka lang iining. Diyan ka lang muna sa tabi. Kailangan pa marami kayo, susuntukin nyo pa, sisipain nyo pa. Walang mga puso talaga. Ito, alam mo, somewhat, na medyo nagsisisi ako na etong mga to yung tinaasan ng sweldo ni PRD. Kailangan ng mga teacher natin ng taas sweldo Kailangan ng mga healthcare workers natin ng taas sweldo. Mantakin mo, pinrioritize ni PRD itong mga tolongges na ito. Tapos, ayan ang mga pinaggagawa, di ba? Talagang nakakasad, mga bossing. Pero batiin natin yung mga taga KOJC kasi sigurado tayo nanonood sila dyan sa labas ng KOJC sa tabi ng Waxis. Sumisigaw-sigaw sila dyan, malamang sumisigaw-sigaw na yung mga yan. At sigurado naririnig tayo ng mga pulis dyan. Hoy, mga pulis, kulang ang pulis dito sa NCR. Sabi ng hepe ninyo, magsilayas na kayo dyan. Pumunta na kayo rito. Wala kayong makikita dyan. Walang krimen na nagaganap dyan sa vicinity na yan ng central ng KOJC. Kaya kaysa nagsasayang ng pera ng taong bayan, mga naka-standby kayo dyan, lumalaki lang yung mga tiyan nyo dyan, kakatulog nyo dyan sa mobile patrol ninyo, pumunta na kayo dito. Kailangan daw dito ni General Marbil ninyo ng mga pulis. Binabati ko yung bagong member ng Banateros. May bago kami member na Banateros, taga KOJC. Si Banat Nay. Ay, Banat Nay daw ang pangalan niya. Si Banat Neng. Oo. Siya si Banat Neng. Si Banat Banateros Tita na daw siya. Neneng. Alam mo, dyan lang kami natalo talaga. Wala. Nung nagsalita na siya, parang gusto ko na lumubog Parang nakakahiya naman dito kay Madam. Mantakin mo, si Ka Eric parang alam mo yung bunny sa Energizer? Hindi humihinto si Ka Eric pag nagsasalita yun, pero si Banat na lang nakapagpahinturon. Hindi pa ako tapos! Ano yun? Barado, Talagang sabi ni Ka Eric, opo. Matindi. Ibang klase talaga yung ating nanay na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. At first time na nagsalita niyan. Meron ba First time tayong na clip nagsalita noon? niyan. Si Banat Nay? Oo, naku po. Kung makikita ninyo yung noon, talagang mabibilib kayo. Umalis na siya Kung yun ang teacher ninyo, hindi kayo papasok sa eskwela. Mainit, bumalik pa ulit Talagang hindi pa siya tapos. Malupit Ibang yun, klase. Di bale, sa susunod ulit. Binabati natin yung mga natin dyan, nanonood ng mga kababayan natin dyan sa KOJC. Babalik po kami dyan. Kailan? Maglaban tayo ng basketball, 5-5. Mag-form na kayo ng grupo, pinakamagaling nyo. Banateros versus KOJC. Basta, 5-on-5 pero half court. Sikip no. Kasi nakapagod kasi mahirap tatakbo-takbo pa. Ganun din naman yun. Lumabas ka na lang dyan, tapos balik mo yung kunwari yung bola, di ba? Ganun na lang. Sa lahat ng mga nagbabantay dyan, laban lang. Naku, matatapos yan. Konting panahon na lang, nararamdaman na natin. Unti-unti na talagang nagagalit ang tao and unti-unti, ibabalik ulit sa atin ng Panginoon yung ating kapayapaan at kalayaan. Ayan. Si Ate Neneng. Si Ate Neneng. Oo, kasi yun ang kanyang talagang pangalan na si Banat Nay. Banat Nay. Kasi sabi niya, siya daw yun sabi ko, pambihira. Ayun na po, ang pinuno ng Banateros. Di ba? Sige, final word na po. Ayan na, si Banat. Ayan. Ako, galit na galit yan. Nakita nyo yan. Alam mo, sobrang bait niyan. Alam mo, nung nakita ko si Tita Neneng, si Ma'am Neneng na ganyan, pag aalokin ako ng pagkain sa susunod niyan, talagang hindi ko natatanggihan. Hindi na nga ako tumabi nung dinner. Oo, kasi baka ibang klase pala talaga. Talagang, siya sinermo na niya lahat, saklaw Mula mo sa barangay hanggang Pero sa... ano tumanim sa inyo sa sinabi niya? Yung zero corruption. Sinabi niya Sinabi daw ni BBM, nung nagpunta daw si BBM doon, sabi niya na pwede pala, posible pala yung ganito. Tapos ang sagot ni BBM daw kay Pastor Kibuloy nun, ang sagot ni Pastor Kibuloy nun kay BBM is, kaya maganda rito kasi zero corruption. Ikaw, ano yung tumatak sa'yo? Ako yung sinabi niyang... Bukod dun sa, hindi pa ako tapos. Ano pa? Para dun sa akin yung sinasabi niyang wag mong pilitin o mag-create ng mga rebelde. Yes. Do not make a rebel out of us. Ang ganda nun. Oo. Sumagot na! Ito na! Ikaw, Coach Oli, ano? Sandali, may sinabi muna. Mag-react muna kayo dito. Sabi ni Sara Duterte... Hindi, sabi ni Trillanes. Trillanes na naman. Ito na naman si,
Oh, sabi niya, may topak. Sara Duterte unfit for BP amid temper tantrums on police detail removal. Coming from you, may topak. Gunggong talaga. Ikaw nga, may security ka. Wala namang may interest sa buhay mo. Yan ang sinabi ni Trillanes. Oh, sa balita yan, ha? Binasa ko lang yung balita. Oh, so sabi niya na unfit daw si Inday Sara. Coming from a person na wala nang sinabing tama. Sabi niya, the shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for BP. Imagine na niya kung maging presidente yan. May topak, he said. By the way, Mr. Ex-Senator, are you a Republican or a Democrat? Yun, pakisagot mo na yan. Pag nasagot mo yan, tsaka ka ano. Pag nasagot mo yan, fit ka na ulit maging government official. Yan lang, kasimple-simple. Hindi mo nga alam yan. Sinilip mo pa si Inday Sara. Pasagutin mo muna si Marbil bago ka magsalita. Di ka naman kasali sa usapan. Oo, sausaw ka na naman ng sausaw porket gusto mo maging mayor. Ikaw ba si Romel? Hindi naman ikaw si Romel. Ikaw sumasagot para kay Romel. Jowa mo ba yun? Question mark. Wala naman ako sinasabi. Nagtanong lang ako. Tsaka coming from you, may topak. Iyang-hiya naman kaya ka nga tinatawag na tililing. Oo nga. Ang tawag nga sa'yo ng tao, tililing. Sabi nga ng Congress sa'yo, pambansang marites ka eh. Oo nga. Tapos, ikaw wala kang kredibilidad. Sasabihan mo si Inday Sara na may topak. Kayo naman mga taga-Caloocan, wala naman siguro kayong topak, ano? Kasi kung may topak kayo, kalokohan nga eh. Iboto nyo si Trillanes. Kayo mga taga-Caloocan. Pero kung wala naman kayong topak at matino pag-iisip nyo mga taga-Caloocan, si Trillanes gagawin yung mayor? Pambira, Pag nanalo pa naman yan sa Caloocan, ewan ko naman talaga. Pag yan hindi pa nanalong mayor, kapitan, takbuhan mo, baka sakali. Alam mo, Trillanes, ha? Umayos-ayos ka din minsan, ha? Kasi yung mga hirit mo, hindi nakikisaw-saw, nakikisali ka na naman. Bakit bang hilig mo makisali? Para kang ano? Para kang hindi naman ikaw kausap. Daldal ka ng daldal dyan. Hindi naman ikaw si Marbil. Vlogger ka ba? Hindi ka naman taga-PNP. Oo nga. Pambihira ka talaga, oo. Malay mo, next time, vlogger na rin yan. Kasi maraming gumagawa ngayon tagapagtanggol. Nagiging vlogger.